Sa automotive painting po o sa pagpipinta o pagbubuga ng body ng sasakyan o maging ng fairings ng motor, ay meron po tayong mga problema na posible nating ma-encounter habang tayo po ay nagpipinta o nagbubuga. Dito po ay magbabahagi lang po ako sa inyo ng tatlong klase po na posibleng ma-encounter natin. Ang una po ay kung tawagin siya ay pinholes. Ano ba yung pinholes? Yung po yung nagkakabutas-butas, parang butas buwano. Kapag ibinuga natin, may mga butas-butas po siya. Paano nga ba yan nakukuha? Kalimitan po yan ay nakukuha kapag ang air compressor po natin ay may tubig, sumasama po yan sa linya ng hose, papuntang spray gun, then humahalo na po sa pintura o sa top coat. So, malaking bagay po ang mag-drain tayo lagi ng ating air compressor. So, ayan. Ang pangalawa naman po, kung tawagin siya ay orange peel. Ano naman po ang pagkakaiba nito sa pinholes? Ang pinholes po, kung yan po ay hukay, ang orange peel naman po ay nakaumbok. Tinatawag din po itong balat suha o yung balat ng orange na bukol-bukol. Yan ay nakukuha naman po kapag ang pintura po natin o top coat ay malapot or mataas po ang viscosity. So, yung pangatlo naman po, ibabahagi ko rin po sa inyo. No? Pero bago po ang lahat, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. So, tuloy-tuloy lang po ang inyong pananood. So, ito po yung pangatlo na posible nating ma-encounter na problema kapag tayo po ay nagbubuga. Kalimitan po ito nangyayari sa top coat, no? Sa urethane top coat clear. So, ayan po, kung tawagin yan ay wrinkles o kulubot or kulo, no? Sa ibang pintor, yan, sa amin, kulo ang tawag yan. So, ayan, nangyayari po yung kalimitan kapag ang ginamit po nating type ng top coat ay urethane top coat clear. Kasi sa acrylic type, hindi po ako naka-encounter ng ganyan sa top coat clear. So, bakit nga ba nagkakaganyan? O paano ba yan nangyayari? Bakit kumukulubot? At paano ba yan solusyonan? So, bago ang lahat, no, ang ginamit ko nga palang pintura dito, yung primer niya, hindi ko na lang naipakita sa video ito, ay Gilder Epoxy Primer Gray. Then, ito po ay may undercoat na urethane white. Then, ito pong nakikita nyo na pinakakulay na ay urethane pearl violet o nagkakameleon. So, ayan, medyo nagkakameleon siya. So, ayan, parang yung urethane type. Then, ang ginamit ko naman pong top coat ay ito po. Superb Crystal Clear 2K Top Coat Clear. Kaya po 2K yan, ibig sabihin po niyan ay 2 component. May kasama po siya o hinahaluan po siya ng ayan, Superb Crystal Clear Hardener. So, ayan po, no? Pinagmimix po siya. Then, ang ratio po niyan ay ayan, 3:1:1. Ibig sabihin, tatlong parts nitong crystal clear, 1 part nitong, ano tawag sa kanya, hardener. Ayan. Then, yung 1 part ay urethane thinner. So, ang gamit kong urethane thinner ay gawa ng Ansal. Then, ito po ay 1 liter. Ayan. Nakakahalaga po siya na 400 pesos at ang Ansal urethane thinner naman ay 190 pesos. So, pero kalimitan ginagamit ko na po ay ito po. Hipit Automotive Paint 400S Titanium 2K Clear. So, may kasama rin po siyang ito, ang tawag naman po sa kanya ay hindi hardener. Ayan, activator. Ang ratio naman po nito ay 4:1. Hindi na po siya hinahaluan ng thinner. Ayan, nakalagay po, no thinner. So, ito po ay 1 liter din po. Ayan. Mas mahal po ito kaysa Superb. Kung ito po ay nagkakahalaga ng 400 pesos, ito po ay nagkakahalaga ng 500
50 pesos. Pero depende po yan sa paint center na inyong pagbibilahan, no? So, kung tawag dito ay hardener, dito naman po ay activator. So, sa Ansal, no, wala lang akong lata ng Ansal Urethane Calcio Top Coat Clear. Matagal ko rin pong gamit. Ang tawag naman po sa catalyst niyan ay talagang catalyst, no? Iba-iba po no? Depende po yan sa code po, no? O ng brand kung ano tawag nila sa catalyst. Catalyst, hardener, at activator. So, ang halaga po ng isang quart nitong Ansal ay mahal. Siguro nasa 600 plus, no? Medyo matagal na rin po ako hindi nakakagamit. So, balik po tayo dito sa wrinkles o kulubot. Paano nga ba nangyayari ito? Ito po kalimitang nangyayari ay kapag may top coat clear na po na urethane type na inahaluan pa po ng thinner. So, ito po, nagkaroon po siya ng dumi. Ayan, katulad niyan. Mga ganyan dumi. Ni-retouch ko po ito. So, sa pagre-retouch po nitong pearl violet, ay kailangan pang mag-undercoat ng white. Kasi ang mga pearl na pintura po ay walang katawan o nagta-translucent. Kaya need pa po natin na mag-undercoat na white. So, ang gagawin natin, lilihain po lang natin, no? Yung dumi ng 1,000 grit. Then, pag napantay na po natin, linisin lang po natin. Then, bubugaan po natin ito ng undercoat na white. Sa pagbubuga po, lalo na't meron ng top coat, no, talaga napakasailang, hindi maiwasan to. So, sa pagbubuga ko ng undercoat na puti, hindi pa siya nagkaroon ng reaction. So, alalay, ito ay nagkaroon na siya ng reaction nung pang-finish ko na po ng pearl violet. Medyo napakapal. So, kaya ganyan po nangyari. Pero tingin niyo po, merong portion na wala, katulad po nito. Nangyayari po kasi dito, pagbuga dito, inabot to. Then pagbuga dito, inabot na naman. So, napakapal. So, pag medyo napatutok ang ating spray gun. So, yun ang mga posible, no? Kaya wrinkles o kulubot. Pero sa acrylic type, kahit kapalan mo, hindi nakakaganyan. Ayan. Pati isa pa po dyan, kapag medyo napatagal na po yung urethane top coat clear, napatuyo ng gusto, ganyan po kalimitan nangyayari. Kaya ang tamang pag-apply po niyan, 10 to 15 minutes po lang ang plus off, every tayo ay magre-recoat. Papatungan na po natin. Mas maganda sa urethane type ang medyo sariwa pa. Kung i-compare sa acrylic type na pag magre-recoat, kailangan ay tuyong-tuyo na. So, ayan. So, paano ba natin masusolusyonan yan? Dito, patuyuin lang po natin ng isang araw o higit pa. Pag sigurado na po tayo na tuyong-tuyo na, lilihain po natin ito ng lihang 400 grit, wet sanding po, hanggang sa maputput po yan at mawala. Then, susundan po natin ito ng lihang 800 grit na medyo pino. Then, bubugaan po natin yan ng mist coat lamang na undercoat na white. Medyo manipis lang. Ibig sabihin ng mist coat, medyo manipis lang ang buga hanggang sa mapantay na. Kasi pag napaglawa po natin, ay posibleng bumalik po sa ganyan. No? So, ganun din. After matuyo, so ganun din ang proseso. Kapag bubugahan na po natin ng kulay o ng pearl violet, 10 to 15 minutes plus up lang din o interval bago tayo mag-recoat. Same procedure lang naman po sa base coat, undercoat, top coat. Pare-pares lang po yan. So, nakakatalo lang po yan ay doon sa kulay at klase ng pintura o top coat na ating gagamitin. So, basta ingatan lang po natin na sa pagbubuga ay paglawain. Dalawa po yung posible na mangyari kapag lawan-lawa po ang buga, maaaring magkaroon po ng iyak o luha. Then, pwede rin magkaroon ng wrinkles. So, yan po yan. No? Kaya, kapag tayo ay magre-retouch at yan ay may top coat na, huwag po nating kapalan. Alalay lang po. Hanggang maaari isang pasada lang po. Pero minsan talaga hindi naiiwasan. Pag lalo na't medyo malabo na ating mata, akala po natin ay hindi pa nabubugan, inulit natin.
So, ganun po. Posible talaga magkaroon ng wrinkles. Ito pong wrinkles na to ay top coat clear po to. Kaya nga po, ito na po ginagamit ko ngayon Hippie 400S, titanium clear, kasi wala na nga po siyang thinner. Hindi po siya maselan. Maganda po kasi talaga sa urethane top coat, lalo na sa mga hinahaluan ng thinner, ay kailangan maganda po yung ating lugar na pinagbubugahan. O talagang closed door po, meron lang po tayong mga exhaust fan. Kasi kapag katulad po ng lugar ko na nakakapasok po yung dumi, kapag humangin po, at nadapo na po yan ng dumi, maobliga po tayong patuyin ng gusto yung top coat clear dahil lilihain po natin. Tatanggalin po natin yung dumi or yung gaspang. So yun, pagka in-apply na po natin ng panibagong top coat clear, ganun nga po yung nangyayari, nagkakaroon na ng reaction o wrinkles yung ating pinipintahan. So, yun po nagiging problema. Sana po ay may natutunan kayo sa video kong ito at kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.